Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Inquirer.net. Title, Adjong Box House SecGen Office Refusal to Accept 2 Impeachment Raps. Okay. Si Congressman Adjong ng Lanao del Sur ang nagsasalita. House Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong on Friday defended the Office of the Secretary General's decision not to accept an impeachment complaint in the absence of the House Secretary General, saying such filings are not a walk-in transaction. In a statement, Adjong said House rules and long-standing parliamentary practice require impeachment complaints to be formally filed with and received by the Secretary General, the office custodian of the House records. It is a formal constitutional act that must strictly comply with House rules. It cannot be improvised, delegated, casually, or reduced to a mere draft-off, he added. He also rejected claims that accepting an impeachment complaint is purely a ministerial act by the House Secretary General, saying they must determine whether a complaint meets constitutional and procedural requirements, including verification, endorsements, and supporting documents. This is not a mechanical function that can be exercised without authority or accountability, he said. Once they have officially accepted the complaint, they have to transmit it to the Speaker, and it has a direct bearing on the effect of the one-year ban. For this reason, strict compliance with the rules is indispensable, he added. Okay. He also warned that accepting an impeachment complaint without the Secretary General could expose the House to procedural challenges and claims of irregularity, constituting a far more serious breach of duty. His statements came a day after 2 impeachment complaints against President Marcos Jr. hit an unexpected snag, with House Secretary General Chiloy Garafil flying out to Taiwan to receive an award. Okay, so dalawang impeachment complaints ang hindi tinanggap. Una, yung Makabayan Bloc. Ikalawa, yung Pro Duterte Group ni former Governor Chavit Singson at iba pa, mga Pro Duterte. Okay. So, pangalawang beses na ito na ginawa ng House Secretary General. Una, noong last year, bago mag-May 12 election, midterm election, hindi tinanggap ng House Secretary General yung impeachment complaint na i-file sana ng Duterte Party List, Duterte Youth Party List. So ito na naman, inulit nila. My opinion, observation is palusot ito ng Administrasyong Marcos. Yung sinasabi na verification, documents, ibinulgar ni Congressman Erese na yung unang impeachment complaint na tinanggap nila, 15 pages lang. Grabe, that's an impeachment case versus the President. 15 pages. Tapos ang mga inattach na mga evidences, newspaper clippings, yun ba yung pinag-aralan ng House Secretary General, yung documents, verification, whatsoever? Kapansin-pansin na yung unang impeachment complaint is meant to be dismissed. We were not born yesterday
Honorable Congressman Adjong, huwag nyo kaming ituring na mga otsotso. This is to me, this is an insult to the intelligence of the Filipino people. May nabasa akong post. Si Professor Shelo Magno, isang Dilawan, mahiya naman kayo, sabi niya sa Kongreso, sa hindi nyo pagtanggap sa mga impeachment complaints laban sa Pangulo. So, marami sa taong bayan ang nagagalit sa ginawa ito. Yung hindi nila pagtanggap. Talagang, it appears, again, opinion ko lang ito, na takot sila sa totoong mga complaints. Ang tinanggap nila, yung mahina para diretsong madismiss at mag-effect na ang 1-year bar rule. Political maneuvering ito. Kasi kung wala kang ginawang masama, ay kahit kaliwat kanan na impeachment complaint dahil wala kang kinakatakutan eh. Itong ginagawa nila is talagang kabado sila na baka umusad at anyway, lumalabas, panalo ang Administrasyong Marcos sa pangyayaring ito kasi nga siguradong maibabasura yung naunang impeachment complaint at after that, ligtas na ang Pangulo hanggang next year. Panalo sila. But, pagdating sa Court of Public Opinion, ang taong nagmamasid, yung mga nag-iisip, lalong masisira ang imahe ng Marcos administration sa pangyayaring ito. Hindi sila nag-iisip eh. Ang kanila lang is, short term lang ang kanila. Importante, walang lulusot na malakas na impeachment at ligtas ang Pangulo sa 1-year bar rule. Ganun lang. Kailang in the long term, ano ang pananaw ng taong bayan sa administrasyong ito? Lalo silang madidiin sa pananaw ng nakakarami sa public opinion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mataga yero si ate. So mo na nilang balay. So luigid kay sila. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Og mo ni ang ilang kahimtang dari sulod. So ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. So pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pa gyud. So makita gid nimo. So na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan.
Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang. O sige ate, salamat pod. Salamat.